What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine, gave it my best, but I don't need one more try. Alam nyo guys, hindi na ako nakapag-vlog kaninang umaga or nakapag-start ng vlog kaninang umaga kasi stress na ako. Kung alam nyo lang mga dong, as in, sobrang stress na stress. Lalo na sa pag-aasikaso ng plate ng kotse or car registration ng kotse. Alam nyo guys, from the time na nag-move kayo from your other state going here to Texas, you only have 30 days. Within 30 days, dapat ma-register ninyo ang car ninyo. So ako, nag-move ako dito nakarating ako dito, yung move-in date ko is August 2. Pero, yung, nasa lease contract ko is August 1. So, ayun. Nung medyo nakapagpahinga-pahinga na tayo ng konti, 1 or 2 days, kasi ang dumating ako dito exactly nung, I think, Saturday. So, makakapag-transact lang ako ng business sa Monday. So, noong Monday ay naghanap-hanap, Monday ba? Or ano ba ngayon? Wednesday? Parang Monday or Tuesday ata ako nag-start na maghanap. I think Tuesday. Kasi ano bang inasikaso ko ng Monday? Parang wala. Ano ngayon? Wednesday? Yeah, I started working on my car registration Tuesday. Tuesday na. Nagpahinga pa ang lola ni Shalak. Ayun. Ayun. You have within 30 days dapat ma-register ninyo ang car ninyo. Mas maikli ang car registration kesa conversion ng license ninyo. Which is, you have like 90 days. Pwede kayong mag-drive with for example, in my case, Ohio driver's license for the first 90 days na dumating kayo dito sa Texas. Pero yung car registration ninyo is within 30 days. Ayan. As in, kabadong-kabado na ako kasi nung nag-start akong mag-search kahapon, guys, ay hindi ako pumunta ako sa mga hindi sila tumatanggap ng walk-in. Nabigla ako kasi sa Ohio or sa Dayton, Ohio mismo, at saka sa catering, walang appointment. Guys, dito sa county ko, ang county ko ata is Harris County. Harris County, as in, nakakaloka, Diyos ko Lord. Wala, puno lahat ng mga B&B, ganyan-ganyan, as in, walang appointment date. So, ang walang walk-in. Ang pinaka-next available appointment is September 2 or 3, mga ganyan. In which nagpa-book na ako ng appointment na yun. Kaso nga lang, lalagpas ako ng 30 days. So, yun, nakakaloka. So, after, siguro yesterday, nung kaninang umaga, as in stress na ako. Sabi ko, mag-walk-in tayo. Sabi ko sa kaibigan ko, hindi ko na na-vlogan kasi stress din ako eh. Siguro mga 2 or 3, mga ganyan. 2 or 3 ba yung napuntahan kong branch at hindi sila tumatanggap ng walk-in. Sabi ko, Diyos ko Lord, di bali na, okay na. Magpapaano sana ako doon sa hindi mag-walk-in.
dito, may malapit dito na parang processing center na third party. Kaso ang babayaran guys, almost $500. Diyos ko Lord, sabi ko sayang. Kasi ang estimate namin, ang pinaka-max na babayaran is around $200 lamang. So yun, pumunta ako sa, nag-research ako sa Google, hindi ako huminto. Sabi ko, no. Kailangan mo naman kasi kaso yung license registration, our car registration, kasi baka maghahol ako sa oras. At maaring yung September 2 na yun ay working ako. Hindi natin alam, di ba? Hanggat maaari. So yun, pagkaano ko guys, itong car registration, nakuha ko siya sa malayong branch. Nag-research ako, tapos nakita ko, pwede naman palang magpa-register sa ibang county. Hindi lang sa Harris County. Nagpa-register ako sa Montgomery County. O, parang pinanggalingan ko din, Montgomery County sa The Woodlands. The Woodlands Tax Assessor's Office, mga ganyan. So, doon ako pumunta. Pagpunta ko, halos walang tao, walang waiting. Umabot lang yung ano ko ng mga, siguro mga 10 minutes, 10 to 15 minutes, mga ganyan, or even less than that. As in, mabilis lang. Lalo na kapag meron na kayong form na na-fill outan bago pa kayo pumunta sa tax assessor's office. For registration purposes only. Ayan. Ayan, doon ako pumunta. Ano-ano yung mga hiningi sa aking let's see. Ano-ano yung mga hiningi sa aking requirements? Texas Department of Motor Vehicles. Ang mga requirements ay, pinaka number 1 is yung registration ninyo. Ibinibigay to ng dealership, if I'm not mistaken. Nandito. Ayan. Huwag nyo nang i-screenshot. Binibigay to ng ng dealership ninyo. So, keep a copy, or nandito nakasulat yung mga VIN number ninyo, kung saan kayo umutang or saan nyo binabayaran yung car ninyo, mga ganyan. At saka yung mga gaano kabigat, mga ganyan. Nandito lahat. So, kailangan nyo to. Pangalawa, insurance. Okay, pagdating sa insurance, guys, since ang insurance ko is out of state, nasa Ohio pa, hindi pa ako makakuha dito kasi yung license, I think yung pag na-settled na yung driver's license ko, yung lahat ko, ililipat ko na talaga dito. Since out of state pa siya, hindi siya nag-fit sa kanilang requirements. Kasi ang kanilang, they have regulatory requirements. Now, the regulatory requirements for Texas coverage is like this. You should have $30,000 for bodily injury liability per person, $60,000 minimum for bodily injury liability per accident, and $25,000 per property damage per accident. Now, they're okay with the property damage, the $25,000, pero okay na ako doon, pero ang sa Ohio ko kasi, yung bodily injury liability per person is $25,000 lamang. $60,000 naman for bodily injury liability per accident is $50,000 lamang. So, tumawag pa ako sa insurance. Unfortunately, hindi nila ma-increase sa eksaktong amount na to. They have to increase excessively. Naging $100,000 yung bodily injury liability per person ko. Yun yung parang next nila from after $25,000. Tapos, naging $200,000 naman yung bodily injury per accident. So, pero hindi naman, nag-increase yung premium ko ng around $12. So, siguro mga nasa, if I'm not mistaken, nasa mga $120 or $125 na yung aking car insurance policy.
Pero sabing ganun sa akin, kapag nakuha ko na yung Texas driver's license ko dito, I can go ahead and avail of the insurance, I think, here. Merong malapit na State Farm dito sa amin. So, maano ko na siya into Texas. Kasi hanggang ngayon, out of state, car insurance pa rin yung gamit ko. So, yon in terms of car insurance. Tiningnan at dinala ko din yung pinaka-recent na active registration from the Ohio, State of Ohio Bureau of Motor Vehicles. Ito yun, guys. Ayan. Shalak. Tapos, ano pa yung mga naging requirements? Wala na. Yung ID ninyo, dalhin ninyo. They will return it back anyway. Hindi sila nagtanong ng nagtanong sila ng address, but hindi sila nagtanong ng nag-ask for billing statement. Hindi sila nagtanong, nag-prepare ako noon. Hindi sila nagtanong ng kahit na anong ganon. Walang tinanong about that. So, pero prepare ko na rin dito, guys, as in. Pero hindi na sila nagtanong. Ayun lang, guys, yung mga requirements. Tapos binigay na sa akin yung plate na very plain ang ano dito sa Texas. Napakaganda ng plate sa Ohio, actually. Tingnan nyo, guys, oh. Isang ganito lang. Parang, shalak, parang pangalan lang. The Lone Star State. The Lone Star State. Shalak! Ito lang. Ay, nakita nyo na yung plate ko, no? Pwede naman. Hindi naman siguro nakakano. Hayaan nyo na. Kerebels. Ayun. Yan yung plate ko. So, yun. Yun lang, guys. At saka, meron silang binigay na ticket na pwede na ilalagay ko ata to sa void. Ilalagay ko ata sa card ko din. Parang may sticker dito. Ilalagay sa card. Harris Count. Nilagyan pa rin nila ng Harris. Ayun. Magkano yung binayaran ko? Let's see. Actually, 3 yung binayaran ko, guys. Meron siyang, where is that? Basta, umabot ako ng $201. The first one is the $90 parang tax for new resident that cannot be waived. And then another $30, I think, for ano yun? Pero yung pinaka main registration is $78. $78 lang siya. So pag magre-renew ka, I think it will be like every year. So, $78. Medyo mahal siya kesa sa Ohio. If I'm not mistaken, sa Ohio, nasa $61 lamang ang binabayaran ko per year. So, billing every year. Ayan. Nasa $78 dito. So, okay na to. So, I hope na pag lumipat kayo sa Texas, magamit itong information na to. If you don't want, especially kung titira kayo sa mga Harris County area, like for example, dito kayo sa Willowbrook, and ayaw nyong lumayo, ayaw nyong magpunta ng Woodlands Drive, like, I think 15 miles lang naman, or 16 miles. Pero, if you're not used to, diba? Ako kasi parang sanay na ako mag-ano eh. Yung nag-add lang ako ng siguro additional, kasi everyday sa pinag-workan ko or from my apartment to work is halos na sa mga 10 miles or 11 miles or 9 miles, mga ganyan yung dinadrive ko. So, parang dinoble ko lang ng onte. Ganyan. So, parang sanay na ako mag-drive ng halos 1 oras. Shalak nung. Pero parang, ayoko talagang mag-drive. Hindi naman siya umabot ng 1 oras yung drive ko kanina. Siguro mga 45 or 46 minutes. Naman siya Meron akong dinaanan na parang North Freeway ba yun? Lord, grab. Makwento ko lang sa inyo, guys.
As in, nakakaloka yung ano dito. Mga syalak. Ayun, nagko-coffee lang ako ngayon. Kakagising ko lang. It's already 8:30 dito sa Texas. Yeah, almost 9 na nang ako'y nagising. Siguro nandun pa yung body clock ko sa Ohio kasi right now in Ohio, it's already like 9:30, mga ganun. So, 1 hour ahead ang Ohio at behind ang Texas. Siguro ano to, parang Central Time. Ayan. Central Time ang, siguro Central Time ata yung ano, yung Texas. 1 hour behind from the Eastern Time. Ayan, ang gagawin ko ngayon is, nasan na ba yung ano ko? Ang gagawin ko for today ay ipapakabit ko yung mamaya, ipapakabit ko itong plate ko. Dalawa siya, 1 and 2. Dalawang plate kasi dito sa Texas, guys, unahan tsaka likod or harap at likod, merong plate number. Merong sticker din na dinidikit sa iyong windshield or sa salamin ata. Nasaan na yun? Parang may sticker siya na dinidikit din. Hindi ko pa alam. Tatanungin ko yung friend ko kung saang side siya dinidikit. Or titingnan ko na lang yung mga car dito. Shalak. Diba? Sa masyado kasi akong naging happy kahapon nung pumunta ako ng DMV. So, hindi ko na parang napakinggan ng maayos yung instruction sa kung saang right lower ba or left lower ba ididikit yung yung parang sticker sa sasakyan. So yun yung gagawin ko for today. Tapos inaantay ko lang yung technician na pumunta dito para ayusin or i-fix yung internet ko dito sa bahay. One of the reason kaya meron din tayong mga delay sa pag-a-upload ng ating mga vlog is because of I don't have an internet. I still have to go to my friend and upload over there. Pero napakabilis naman ng kanyang internet. Hindi ko lang siya talaga magawa ngayon ng araw-araw kasi meron ng akong problema sa internet, no? Hindi naman ako makapag-upload dito lang sa cellphone kasi data lang yung gamit ko, mga syalak. Sarap ng kape. Ito pala yung kape ko. Napakita ko na ba sa inyo yung kape ko? Ito guys. Pets. Ano siya? Parang pets. Dito lang ako naka-pets coffee. Ayan. Genuine K-Cups. Power Blend. Something. 75 K-Cups. Isang box na nabili ko sa Costco. That cost me around $32 or $34. Pwede na. Wala kasing Tim Hortons, guys, as in. So, yan lang yung nabili ko. Kung may Tim Hortons, pagbalik natin ng Starbucks, ng Costco, bibili ako. Kasi nasa lang yun $24, isang malaking na siya, parang tab. Tapos nagagamit ko din siya. Almost the same lang ng isang box na yun. Siguro mga 2 months, mga ganyan. Or more than pa nga eh. So, yun. Let me know guys kung anong kape yung kinakape nyo. Siguro social, Starbucks. Shalom! Medyo no? Medyo glowing ako kasi may maganda na yung ilaw. Iba talaga pag okay yung apartment, no? Kapag hindi namumura yung charis. Halos, di ba nasabi ko sa inyo, halos pareho lang yung binabayad ko compare sa last apartment and now. Pero as in, good value for the money talaga itong apartment na to. Mga syalak. Ang dami ang nagsabi sa akin nung nag-announce ako na parang halos pareho lang yung binabayad ko doon sa previous one. At saka itong current, maraming nagulat, mura na daw ito. Pero medyo namahalan pa rin ako ng onti kasi medyo nag-elevate siya ng maonti-onti lamang kasi meron akong amenity fee na binabayaran. Diba? Amenity fee, tsaka, anong tawag na to?
parking. Hindi, nauubusan kasi ng parking space dito, guys. So, kumuha ako ng reserve parking. Uncovered lang naman eh. You know? Which is a fraction of the, parang ano siya, parang half ng covered parking yung cost. O siya, sige na guys. See you later. Shalak! Yan guys, it's already like 1:30 na ngayon. And pababa ako. Of course, wala naman pataas. Shalak. Punta ako ng Mazda para ipakabit yung aking license plate. Kasi nga 'di ba, kaya ko naman siyang ikabit kung likod lang. Pero dito kasi dalawa sa harap tsaka likod yung plate number. Tsaka meron din sa windshield. Then hopefully makabalik tayo ng maaga para maprintan tayo ng bagong sticker para naman sa ating reserve parking. Let's go na guys. Ito matawag. Hello? Yes. I asked for the cost, guys, and they said no, it's free of charge. So, I don't know, hindi man lang nila tiningnan yung VIN number or kung ano man, wala. Pumunta lang ako dito and then after that, kinabit nila yung aking, license plate. O siya, sige na guys, dara na at babalik na tayo ng the club at Stablechase. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you. Yan, meron libreng pakape dito guys. So, fuck, shit. Ayan, magkape muna tayo sa aking mansyon. Charis, joke lang. Nandito ako sa community clubhouse. Shala. Pangit ang lasa ng kape. Mas masarap pa yung kape ko sa bahay. Shala. Tapon ko lang siguro to. Ayan. Gym tayo mamaya. Not today. Shala. Mamaya. Not now. Ayan, kakakuha ko lang, ididikit ko lang sa sticker ng aking sasakyan. Let's go. Woo! Medyo mainit na ngayon kasi nasa 2:30 or 3 o'clock. Maya-maya, mag-aano na. Magta-traffic na ng bonggang-bongga. Mga 4 o'clock. Kaya, usually, kapag 3 o'clock, nandito na tayo. Anyway, 11 p.m. to... At saka, ang lapit lang ng natin. Ang lapit lang ng... Ang lapit lang ng ospital natin, guys. Diyos ko, Lord, nakalimutan ko palang bukas yung ko. Shalak! Yan, guys. Mga shalak. Yan, day by day, unti-unti na nating na-accomplish yung mga tasks natin, guys. Bukas is my first day papuntang ospital. Bukas nyo na malalaman kung saan ospital ba talaga ako. Charis, joke lang. Hindi pa, syempre, may pa-surprise tayo. Chalak! Bukas, pupunta ako for medical and onboarding. O, diba? Bukas na yung ating medical. Supposed to be umaga, kaso pina-move ko siya ng hapon kasi nagpapasama yung friend ko for an appointment ng umaga. So, shalak. Kailangan kong i-cancel yon o kaya i-move. Kasi naman, syempre, siya yung tumulong sa atin para makalipat tayo ng maayos at matiwasay dito. Shalak, at nakakahiya namang tumanggi. Shalak!